Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all po. To God be the glory po ulit. And keep safe po. Always remember guys, faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Panatilihin po natin guys na yung time na inaalaw pa sa atin ng ating Creator na malakas pa tayo, malusog pa tayo, tama pa ang pag-iisip natin, nagagawa pa natin yung mga daily routine ng ating buhay. Samot dalangin ko po, hari manawari po bawat isa sa atin nagpapatuloy na sumampalataya, maniwala, manalig dun talaga sa isang infinite God na talagang hindi nagsisinungaling, na ililigtas na talaga lahat ng taong tumatawag sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kasi guys, ang ating pong Creator hindi talaga po namimilit. Binigyan niya po talagang ang buong humanity ng freedom, ng free will. So guys, ito nga pong content ko na to, season 23 na po ito ng What is Written Truly Happened. Bali part 3 po, part 3. Thank you so much po talaga sa inyong lahat na nakakakita ng content ko, na nagtatry magtapos, na kahit papano po nananamnam ninyo na meron akong maliit na gustong itawid sa lahat ng nanonood ng content ko. Kahit templates lang po yan, na may mga caption na mga quotes of life. Thank you so much po sa inyo, pati po dun sa mangilan-ngilan na nagpa-follow, na nagpupuso. Tapusin nyo po muna yung video, yung content. Kahit ano pa pong pinapanood nyo, tapusin nyo po muna para po ibibigay ng platform na to yung likes, yung puso na binigay nyo. Kasi hindi po yan nakikredit dun sa pinanood nyong video kung hindi nyo po tinapos yung video. Yan po yung policy ng platform na to. So, madalas po na-check ko po sa mga content ko, nai-invalid po yung nanood tapos hinart agad tapos in-scroll agad. Yung parang hindi niya po talaga pinanood. Yung pagkakita niya, pinuso niya agad. Tapos hindi naman din po niya tinapos yung video, yung content. Hindi po yan, hindi po counted yun. Sayang po. So, thank you so much po sa inyo guys. Paulit-ulit ko po yung nire-remind. Ako po, masaya na po ako na talagang may nakapanood ng content ko. Kasi yan po yung talagang ginugol ko guys. Dapat po lahat tayo magmadali na guys. Kasi hindi na po ganun kaganda yung mga surroundings natin. Lalo na po sa ibang bansa. Hindi lang po natin masyadong napapagtuunan. Yung karamihan po sa atin hindi nagiging vigilant kasi busy sa pagpapayaman. I'm not being rude po. I'm not being nakaka-open sa aking kapwa na nanonood ng content ko. Ang gusto ko lang pong itawid, unahin po natin yung tiwala natin sa itaas, sa Creator natin. Huwag po nating gawing 1,000% yung priority nating yumaman pa tayo ng yumaman, gumanda pa ng gumanda yung business natin. Kasi guys, lahat po mai-invalid pagdating po nung right time. Hindi po natin alam yan kung ano talagang panahon dadating ang verdict na ibibigay ng ating Panginoon. Huwag na po natin gayahin yung isang sample ng Holy Scripture na yung isang mayaman araw-araw parang may sayawan, may kainan, may party sa kanilang mansion. Hanggang isang araw po namatay siya, na-late po siya. Nandun na po siya sa tormented place na nagsisisi siya. Wala na pong kwenta yung pagsisisi natin pag napunta tayo dun sa tormented place. Dapat po, ang pinagsisikapan natin, gawin natin priority, ay yung talagang lingap ng ating Creator. Yung trajectory papunta sa Kanya, yung i-priority po natin, yung kanyang yung kanyang mga motivation, hindi motivation lang ng tao. Kasi ang motivation po kasi ng ating Creator, nagbigay na po siya ng maraming halimbawa, nagpadala na po siya ng maraming propeta, ang kahuli-hulihan nga po niyang pinadala ay ang kanyang bigatin san, na talagang nagtawid na po ng nagtawid, pinrangka na po tayo ng pinrangka ng bigatin san. Sinalita na po niya talaga yung mga huling mangyayari sa huling generation ng humanity. Wala na pong inilihim mga ating Creator. Malalalim lang po yung binitawan niyang mga quotes, mga salita, mga preaching ng ating Creator. Pero ang buod po talaga nun nandun pa rin po sa love letter ng ating Panginoon, ng Creator. Kaya kailangan lang po nating namnamin, kailangan lang po nating basahin, na bigyan natin ng panahon. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon, na
na marami talaga siyang maisama dun sa ginagawa niyang new heaven and new earth. Yun nga po yung pangalawang buhay na naghihintay sa ating lahat. Yan po ang gawin natin priority, guys. Gumawa na po tayo ng gumawa ng good deeds na talagang ang dapat ay malulugod ay hindi po yung pansarili natin, kundi yung nasa itaas. Hanggat may pagkakataon po tayo, guys, magbigay na tayo ng magbigay ng magandang motivation, magandang tulong. Kung nasa kamay po natin, kung nasa pagkakataon po ng buhay natin, na gumawa talaga tayo ng kabutihan sa kahit kanino, kamag-anak man natin, kaibigan man natin, ibang tao man yan, pulubi man yan o kung sino man, gawin na po natin para hindi po tayo maubusan ng oras. Yan po ang pinakamagandang magagawa at maibibigay kong tips sa sino mang makakapanood ng content ko. Ang habulin po natin, ay yung maliligtas yung nasa loob nito. Kasi ito pong buong pagkatao natin, itong subtle body natin, itong nahahawakan nating flesh, at yung nasa loob nito, yan po yung babaguhin ng Panginoon eh. Yan din po yung tatanggap ng reward at yan din po ang tatanggap ng verdict. Pangarapin po natin, reward ang matanggap natin, hindi yung verdict. Kasi sabi nga po, what you sow, you will reap. Kung puro kabutihan, puro pagmamalasakit, puro pagmamahal ang nasa puso at isip natin na maitawid natin sa ating kapwa, alam po kasi ng Panginoon ang motibo ng bawat isa sa atin eh. Alam niya po ang motibo natin, kung anong motibo natin sa paggawa natin ng kabutihan. Kung lagi po tayong gagawa ng kabutihan na talagang hindi tayo nag-iisip ng in return, talagang gino-glorified natin, makatulong tayo at yung nasa itasang nag-glorified at hindi yung sarili natin pakinabang, ay alam po yan ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magtago sa Panginoon kasi tagusan po ang tingin ng ating Creator, tagusan po hanggang kaluluwa. Sabi nga po, ang salita ng Panginoon ay tumatago sa paghihiwalay ng espiritu at nitong lamang lupa na to, nitong katawan natin na to. Kasi pagharap po natin sa verdict ng ating Creator, pagdating nga po nung bubuksan na yung dalawang libro, yung dalawang aklat, ito po yung libro ng buhay, ito po yung libro ng kamatayan. Kasi hindi naman po porke namatay tayo, patay na, tapos na, maghihintay na lang ta. Kung paano po tayo nabuhay sa mundong ito, yun po yung pagbabasihan ng ating Creator, guys. Kaya yung iba po dyan, kung ayoko pong maging mean, ayoko pong maka-open talaga. Pero kailangan po paminsan-minsan magpaka-prangka talaga tayo eh. Yung iba pong makakakita ng content ko na kahit papaano lubog pa rin po sa kalayawan, lubog pa rin sa, kasi tayo po kasi talaga may espiritu po tayong lahat eh. May espiritu pong nagpapaandar ng buhay natin. Kung gusto po nating magpasakop sa espiritu ng Panginoon, magpapakatuwid po tayo. Tatalikuran po natin yung mga vices, yung mga misdeeds na ginagawa natin. Tatrajectory na po natin, lalakaran na po natin yung trajectory papunta talaga sa motivation ng ating Creator. Para po maging kalugod-lugod siya, maging kalugod-lugod yung ginagawa natin sa ating Creator. Para pag binigyan po tayo ng verdict, ay verdict pong magandang ibibigay sa atin. Hindi yung verdict na nagbago lang tayo ng sandaling panahon tapos tumaliwas na naman tayo, nakakatakot pong maging ganun, guys. Wag na po nating gayahin yung nakita ko dun sa isang content din po na nagsisi yung isa sa kaibigan nitong si Peter 1 at si Peter 2, yung pong A Letter to a Friend, nagsisi po siya nandun na sa tormented place. Wag na po nating hintaying mangyari sa atin yun, guys. Yan po ay paulit-ulit kong pinapaalala in as much as possible na maisisingit ko sa bawat content ko. So, thank you po, guys. Ito po talagang content ko na to. Tungkol po ito dun sa tatlong pangyayari sa Holy Scripture na nagbigay din po ng impact sa humanity. Yung pong parang tatlong mysterious deaths na nasa Holy Scripture. So, baybayan nyo po, sundan nyo pa po, guys. Thank you so much po sa inyong lahat. Lagi po natin panghawakan yung faith natin, guys. Be steadfast in your faith to our Creator because faith is really powerful, guys. Yan po ang magiging sandata natin. Yan po ang magiging shield natin. Thank you so much po. God bless us all po. To God be the glory po. Sundan nyo pa po yung susunod na part. Amen. Ingat po tayo palagi and God bless us all po.